Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6361-6380. Kabanata 6361. Sa sandaling iyon, ang malaking dragon ay umungal, ang iyong puso ay nasira na. Bakit kailangang maging ganito? Ang isa pang halimaw ay sumigaw, itigil mo ito, Yin Gobernador. Kung magpapatuloy ito, paano ka namin susuportahan? Sa sumunod na sandali, isang malinaw na boses ng babae ang umalangaw-ngaw sa dilim. Ying Governor, may utang na loob sa iyo ang Ying World. Ngayong pumasok ka na sa demonic path, pantay na kami. Umalis ka kaagad, kung hindi, hindi kami magpapagaan sa iyo. Napabuntong hininga si Dark Thea. Sige, dahil dati na tayong magkaibigan, ililibre ko na lang kayo. Sabihin mo kay James na ito na ang katapusan namin, at hindi na niya dapat panghawakan pa ang nararamdaman niya sa akin. Siya na ang baalang magdesisyon kung magkaibigan ba tayo o magkaaway sa susunod na pagkikita natin. Pagkatapos magsalita ay agad na kumalat ang dilim, at bumalik sa normal ang paligid. Ang masasamang kapangyarihan ay lumubog sa katawan ni Dark Thea, at siya ay nawala. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga bangkay ng mga espiritong hayop ang nakakalat sa buong kalangitan. Kasabay ng kanilang mga katawan, nagsimulang bumagsak mula sa langit ang ilang sirang mga paa. Ang tatlong malalaking hayop na umaaligid sa himpapawid ay nagbagong anyo, 2 lalaki at 1 babae. Ang isa sa kanila ay isang matangkad, nasa katanghaliang gulang na lalaki na tumanggap kay James. Ito ay walang iba kundi ang dakilang konsehal ng Ying World, si Arian Zavecha. Ang isang lalaki ay gwapo at bata pa. Nagsuot siya ng itim na damit at naglabas ng malakas na aura. Siya ang law enforcer ng Ying World, si Tao Tai. Ang magandang babae naman ay ang dakilang tagapagtanggol ng Ying World na si Yuka. Sila ang tanging 8-star powerhouses sa Ying World at may mataas na katayuan. Agad silang humarap kay Clayton at Luko. Sumimangot si Arian at nagtanong, ikaw ba ang may pananagutan yan? Yumuko si Luko, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, hindi, sir. Nilinang niya ang Heavenly Path Power sa kanyang sarili. Kami, napabuntong hininga si Clayton. Wala itong kinalaman sa iyo, Luko. Dahil dito ang sinabi ko. Ako ang mananagot sa krimen. Tiningnan niya ang tatlong powerhouse at sinabing, handa akong tanggapin ang anumang parusa. Tiningnan siya ni Arian at sinabing, ikaw ay isang Diyos na hindi kabilang sa Ying o Yang worlds. Wala kaming karapatang parusahan ka. Sumang-ayon si Tao Tai, na nagsasabing, ang nangyari ay hindi maiiwasan. Wala itong kinalaman sa iyo. Tumingin si Yuka kay Clayton at sinabing, natapos na ang iyong misyon. Wala ka ng utang sa amin at libre na. Huminga ng malalim si Clayton, itinaas ang ulo, at huminga ng malalim. Ilaiber ko, malaya ba talaga ako? Ang aking mga salita ay nagdulot ng napakalaking problema. Paano ako karapat-dapat sa kapatawaran? Naikuyom ni Clayton ang kanyang kamao at sinabing, nasaan si James? Kakausapin ko siya ng personal. Tinitigan ni Arian si Clayton at sinabing, hindi mo siya dapat makita ngayon. Kailangan niyang mag-focus ngayon. Napabuntong hininga si Clayton, fine. Hihintayin ko siya. Kahit gaano pa katagal, nandito ako. Ako ang may kasalanan sa pag-alis ng asawa niya. Nang makitang tumabi si Clayton at umupo sa isang haligi, nagkatinginan sina Arian, Yuka at Tao Tai na may pagkalito. Si Clayton ang pinakamayabang at matigas ang ulo na nilalang kailanman. Hindi sila nang ahas na humingi sa kanya ng labis o kontrolin siya. Gayunpaman, mayroon siyang nakamamatay na kahinaan, katapatan. Nabuhay siya dito at hinding-hindi niya ito ipagkakanulo. Ngayong nagkamali siya, puno ng guilt ang puso niya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6362. Sa rehiyon ng Jert,
Isang itim na liwanag na haligi ang umabot sa kalangitan. Si Dark Thea ay sumugod sa kawalan na may nakakatakot na masamang kapangyarihan. Gayunpaman, bigla siyang nataman ng isang porma sayon at mabilis na napaalis. Pinatatag niya ang sarili at hindi makapaniwalang tumingin sa harapan. Nasa harap niya ang isang payat na matandang lalaki na may mahabang buhok na puti nyebe at balbas. Siya ay lumitaw sa labas ng porma sayon, nakasakay sa isang berdeng toro. Ang powerhouse ay medyo simple at down-to-earth. Wala siyang magarbong pagbabago-bago ng enerhiya ngunit nagpalabas pa rin ng isang sagradong aura. Tila kaya niyang sirain ang lahat sa isang pitik lang ng daliri. Yin Ancestral God, Hador Delms. Kumunat ang noo ni Dark Thea. Dahan-daang tanong ni Hador, bakit mo ginagawa ito? Napabuntong hininga si Dark Thea, naputol ko na ang aking emosyon at pagnanasa. Hindi na kailangang kumbansihin ako. Bahagyang ngumiti si Hador at nagtanong, kung gayon, bakit mo ako naaalala bilang iyong matalik na kaibigan? Biglang natahimik si Dark Thea. Ikanaway ni Hador ang kanyang kamay, at ang mga makukulay na enerhiya mula sa paligid ay natipon sa 13 puwersa. Sa sandaling lumitaw sila, nagpakita sila ng reaksyon sa 13 black lotuses sa paligid ng Dark Thea. Sa sandaling iyon, ang mga itim na lotus ay gumawa ng mga hagong. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dark Thea nang makita ang mga emosyon at pagnanasa na kanyang tinalikuran. Hindi. Paano ito posible? Paano magiging sapat ang lakas ng Yin Ancestral God para tipunin sila? Mahinahong sinabi ni Hador, ikaw ang may huling say sa Yin World. Ngunit sa kawalan ng Yin, ako ang may huling say. Nagdilim ang magandang mukha ni Dark Thea, at mahinahong sinabi niya, kung pipilitin mo akong pigilan, hindi ako magpipigil. Bahagyang ngumiti si Hador ngunit walang sinabi bilang tugon. Sa susunod na sandali, binaliktad ni Thea ang kanyang kamay, at ang masamang kapangyarihan ay tumangay sa lugar. Sa kanyang pagtataka, tumayo si Hador sa pwesto at mahinahong hinigop ang kanyang masamang kapangyarihan. Tumingin sa kanya si Hador na may kalmado at banayad na ngiti na para bang wala lang sa kanya ang pag-atake. Natahimik si Dark Thea. Bitawan mo ang puot, hindi katumbas ng halaga ang paghihirap. Dapat mong alisin ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ilang black and white light rays ang tumama kay Thea. Swoosh, swoosh, swoosh. Umihip ang hangin papunta sa kanya. Matapos labanan ang tatlong pag-atake, tuluyang napatumba si Dark Thea. Dumura siya ng dugo at itinaas ang kanyang ulo upang makita ang isang itim at puting liwanag na paparating sa kanya. Bago pa siya makapag-react ay napapalibutan na siya. Ikaw ay walang utang na loob na lumang bagay. Magiging ganito ba ako kung hindi ko lalabanan ang Tai Chi para sa kapakanan ng Yin World? Ngunit, hinahadlangan mo ako at kinukulong ako dito. Tinutulungan mo si Tai Chi, hindi ba? Wala pa akong nakikitang kasuklam-suklam na taong tulad mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6363. Malakas na nagmura si Dark Thea, pagkatapos ay nagsimulang umatake ng mabilis gamit ang Black and White Forces. Anuman ang ginamit niyang supernatural powers, hindi masisira ang hadlang sa paligid niya. Tumingin si Hador sa bigong si Dark Thea, bahagyang tumango, at sinabing, marami kang nagawa para sa Yin World, Lady Waverly. Kaya, paano ko mapapanood na mahulog ka sa isang tiwaling landas at hahayaan ang lahat na subukang patayin ka? Kung pakakawalan kita, wala nang babalikan. Crush ni Dark Thea, kalokohan. Sinusubukan mong tulungan ang iyong mabuting kaibigan, Tai Chi. Ikaw, walang magawang sabi ni Hador, alam mo ba kung bakit ako nandito? Umiling si Dark Thea, ayoko malaman. Bitawan mo ako, kung hindi, sisirain ko ang Yin World pagkatapos ma-master ang Heavenly Path Power. Mahinahong ngumiti si Hador at tinapik ang kawalan. Biglang nabuo ang 12 ng gintong anteng-anteng at pinalibutan ang hadlang. Agad na nakulong si Thea at hindi na nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Sa susunod na sandali, ikanaway ni Hador ang kanyang kamay, at the 13th of May kulay na puwersa ang pumasok sa hadlang. Pagkatapos, nagsimula na silang umikot kay Dark Thea. Seryosong sabi ni Hador, kung gusto mo talagang talikuran ang iyong emosyon at pagnanasa, hindi kita mapipigilan. Kung gusto mong dumaan sa kalsadang ito,
hindi rin kita mapipigilan ng matagal. Gayunpaman, umaasa ako na maaari mong iligtas ang Chosen One nanogram 2 Enterpok. Kung tutuusin, may malalim siyang pagmamahal sa iyo. Nag-iisa kang nagpasya na tapusin ito upang ihinto ang pagkaladkad sa kanya pababa. Gayunpaman, ang tunay mong intensyon ay tulungan siyang maabot ang Declan rank. Naisip mo na ba kung matutuwa ba siya dito? Given kung gaano kanya kamahal, sa tingin mo papasok pa rin ba siya sa Declan rank kung tatahakin mo ang landas na ito? Hindi ko lang ginagawa ito dahil sa pagkakaibigan natin. Malaki ang responsibilidad ng pinili. Kailangan niyang isama si Mauritius at Historial Power. Paano ko hahayaang sirain mo ang plano natin? Hindi makakilos si Dark Thea. Dahil pinilit niyang marinig ang mga salita ni Hador, hindi niya ito mapabulaanan. Ikinaway ni Hador ang kanyang kamay at kinaladkad ang puwersang nakapalibot kay Thea palayo sa kanyang berdeng toro. Ilang sandali pa, nakarating sila sa isang matayog na palasyo. Bago pa makapagsalita si Dark Thea, agad na nagpatawag si Hador ng napakalaking energy ball. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumiwanag, lumitaw sa energy ball si James na nasa loob ng secret room. Nagulat si Dark Thea nang makita si James. Matapos talikuran ang kanyang damdamin at pagnanasa, naisip niyang hindi na niya ito maaalala. Gayunpaman, tumibok pa rin ang puso niya nang makita siya. Napapaligiran si James ng hindi mabilang na mga inscription sa himpapawid, at para siyang Diyos ng digmaan na may makapangyarihang aura. Mahinahong sinabi ni Hador, ang kanyang pag-unlad ay mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Sa bilis na ito, maaabot niya ang 4th Marcy Ice Combat Form sa mas mababa sa 2 Enterpok. Kapag nangyari iyon, matutulungan ka niya. Ang pagsira sa Tai Chi ay magiging isang piraso ng cake. Bakit kailangan mong isakripisyo ang iyong mga damdamin at pagnanasa? Nanatiling tahimik si Dark Thea. Ayaw makipag-usap kay Hador. Nakuha na niya ang Dark Heavenly Path powers ngunit nakita niyang mahina na ang mga ito. Maaaring basagin ni Hador ang kanyang cultivation base. Kinakalkula na niya ang lahat ngunit hindi niya inaasahan na naabot ni Hador ang ganoong nakakatakot na lakas. Sa sandaling iyon, biglang gumalaw si James na pinapanood niya mula sa energy ball. He instantly turned into countless after images and launched at Irian, nakababalik lang sa room. Dumating ang kanyang pag-atake, at kumalat ang makapangyarihan, sinira ang mga kalapit na pader. Ang mga inscription ay agad na nahulog at sumabog. Si Irian ay hindi handa ngunit mabilis na pumasok sa combat mode. Pagkatapos, tumalon sa ere ang dalawa at nag-away ng masinsinan. Maya-maya, nabasag nila ang lihim na bubong at mas mataas sa kawalan. Kabanata 6364. Sa wakas ay nagkaroon na si James ng silid upang ipakita ang Terrace Astride Step pagkatapos makapasok sa malawak na espasyo. Lumipat siya sa kaliwat kanan sa isang iglap. Si Irian ay may hindi mabilang na supernatural powers ngunit hindi alam kung saan ita-target. Biglang sumulpot si James sa harapan niya sa isang iglap. Mabilis niyang itinaas ang kamay at itinulak ang palad paarap. Napaungol si Irian at napaatras. Sa hindi inaasahan, si James ay nagmamadaling gumawa ng 2 hakbang, na-intercept ang kanyang trajectory, at naglanding ng isa pang pag-atake, na nagpasabog sa kanya sa kabilang direksyon. Mabilis na nakatatlong hakbang si James at siniko siya. Agad na nabasag ang kalasag ni Irian, at dumura siya ng puno ng dugo. Ilang daang hakbang ang ginawa niya bago nabawi ang balanse. Nang iangat niya ang ulo niya, nakita niya si James sa harapan niya. Sa sumunod na sandali, nawala na naman siya. Nagulat na sumigaw si Irian pero sinipa siya sa likod. Tumalikod na si Irian at magsasalita na sana, pero sinalubong siya ng mabilis na suntok ni James, at wala siyang oras para mag-react. "I'm done for," desperadong sigaw ni Irian at agad na pumikit. Lumipas ang ilang oras, ngunit hindi damapo ang kamao, at hindi nataman ang sakit. Iminulat ni Irian ang kanyang mga mata at nakita niya ang kamao ni James ilang pulgada ang layo sa kanyang pisngi. Mapaglarong ngumiti si James. Binawi niya ang kanyang kamay, yumoko, at sinabing, "Salamat sa pagpigil, Ginoo." Natigilan sandali si Irian. Hindi siya nagalit bagkus ay tumawa siya, "The Terrace Astride Step sure is exceptional. Hindi ako nakasabay sa bilis mo." Noon, gumamit si Franciscus ng 2 supernatural powers, ang kanyang curse magic,
upang duminahin ang mundo ng Tai Chi. Ngayon, nalampasan mo na siya. Binabati kita sa pagmaster ng Terrace Astride Step, Chosen One. Bahagyang yumoko si James kay Irian, hinawakan ang kanyang kamay, at sinabing, salamat sa pagpayag na makuha ko ang biyayang ito. Hindi ako makapagpasalamat sa iyo. Gagantihan ko ang iyong kabutihan sa hinaharap. Napangiti si Irian, ang kapalaran mo. Ako lang pala ang nagdala sa iyo dito. Ikaw ay nasa 7-star power rank kang ngayon. Itinuturing kang medyo malakas sa ating mundo, ngunit hindi pa rin ito sapat. Si Tao Tai ang nagbabantay sa susunod na antas. Medyo kakaiba ang ugali niya, kaya mas mabuting huwag mo siyang pukawin. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Ang pangalawang antas, para ba ito sa Dawn Blaze form? Nakangiting sabi ni Irian, hindi ko alam yan. Ang trabaho ko ay ipadala ka doon. Pagkatapos magsalita, hinawakan niya ang braso ni James at nawala sa isang iglap. Nagulat na sabi ni Dark Thea, nakabisado niya talaga ang Terrace Astride Step ni Yanni. Tumingin si Hador kay Dark Thea, ngumiti, at sinabing, sapat na ang lakas niya para duminahin ang Genesis Worlds. So, minaliit mo ba siya? Masyado ka bang sabik? Natahimik ulit si Dark Thea. Huminga ng malalim si Hador at sinabing, Naz-anay ka ng mag-isa at mag-isa ang pasanin. Gayunpaman, hindi mo na kailangan pa. Tanggapin mo man o hindi, siya ang pinakamalaking backbone mo. Ang Tai Chi ay higit na hinahamak iyon. Pagkatapos magsalita, ikanaway ni Hador ang kanyang kamay, at isa pang energy ball ang lumitaw sa harap ni Dark Thea. Kumikislap ang bola ng enerhiya, na ipinakita ang lahat ng karanasan ni James sa nakaraan. Gulat na pinagmamasdan ni Dark Thea ang lahat. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6365. Mataimtim na sinabi ni Hador, near-replay ko lang ang kanyang buhay pagkatapos ng bawat reincarnation. Ang mas ikinagulat ko ay wala sa kanyang karma o kapigatian ang para sa kanyang sarili. Hindi bababa sa 70% ay dahil sa iyo. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Itinaas ni Dark Thea ang ulo at huminga ng malalim. Hindi niya akalain na may iyak na naman siya. Gayunpaman, nanikip ang kanyang puso matapos mapanood ang mga nakaraang karanasan ni James. Ang paglalakbay ni James ay hindi kailanman tungkol sa paghahanap ng mas mataas na taas sa paglilinang. Ang kanyang layunin ay palaging mahanap at makasama siya muli. Gayunpaman, sinundan siya nito at kalaunan ay nahuli sa kanyang pakikipaglaban sa Tai Chi. To put it bluntly, James was incredibly gifted. Kung inilaan niya ang kanyang sarili sa pagpapabuti ng cultivation, naabot na niya ang Declan rank at nalampasan niya si Yanni. Gayunpaman, siya ay palaging nakulong ng pag-ibig at hindi kailanman naisip ang tungkol sa kanyang sarili. Naisip ni Dark Thea ang naunang desisyon niya. Hindi alintana kung siya ay walang ingat o sabik sa mga resulta, maaari siyang gumawa ng maraming pinsala sa kanya sa ilalim ng pagkukunwari ng pagsisikap na gawin ang pinakamahusay para sa kanya. Kinaladkad na si James sa kanyang laban. Paano makatutulong ang paghiwa-hiwalay sa kanyang mga damdamin at pagnanais na makakuha ng Heavenly Path Power sa kanyang paglutas ng mga bagay? Nang mga sandaling iyon, lumuha si Dark Thea. Sa kabila noon, nilabanan niya ang makukulay na puwersa sa paligid niya. Walang magawang tanong ni Hador, bakit napakatigas ng ulo mo? Sabi ni Dark Thea, sabi ni Clayton may memory inscription daw sa nakaraan ko. Kung hindi ko maintindihan ang Dark Heavenly Path, hindi na ito maibabalik sa katawan ko. Kumunat ang noo ni Hador at nagtanong, importante ba iyon? Desididong sabi ni Dark Thea, it is. Sa aming dalawa, mas mahalaga ito kaysa sa aming mga buhay. Bumantong hininga si Hador, tumango, at sinabing, ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na naabot mo na ang threshold ng madilim na landas sa langit. Ang iyong isip ay magiging masama kung hindi mo maibabalik ang iyong mga damdamin at pagnanasa sa loob ng 2 entrepop. Kapag nangyari iyon, walang makakaligtas sa iyo. Magiging determinado kang sirain ang lahat upang hindi na maibalik sa iyo ang mga inscription sa memorya. Sumimangot si Dark Thea at sinabing, to entrap ox. I risk it. Naniniwala akong tiyak na babalik siya noon. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Hador.
Sa wakas ay naunawaan niya na si Dark Thea ay nagpasya na talikuran ang kanyang mga damdamin at pagnanasa. Ano man ang mangyari, gusto niyang maunawaan ang Dark Heavenly Path. Gayunpaman, handa siyang maghintay ng 2 pang Enterpop para maibalik nito sa kanya ang memory inscription. Sa oras na iyon, kahit na masira ang kanyang isip, hindi siya gagawa ng hakbang laban kay James. Wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng ibang tao sa kanya. Kahit na ang buong mundo ay kanyang kaaway, hindi ito nag-abala sa kanya. Gayunpaman, ayaw niyang maging kaaway si James. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagmamalasakit sa kanya. Napabuntong hininga si Hador matapos makitang ipinikit ni Dark Thea ang kanyang magagandang mata at patuloy na maunawaan ang Dark Heavenly Path powers. Kahit na mayroon siyang hindi mabilang na supernatural powers, hindi niya matulungan ang baliw na magkasintahan. Natural, hinding-hindi siya makikialam ng sobra. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay may sanhi at epekto. Ang dalawa ay maaaring magdulot ng higit na pinsala kaysa sa sirain lamang ang Tai Chi World kung sila ay magsanib puwersa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6366. Pagpasok pa lang ni James sa pangalawang sikretong silid, agad siyang hinarang ng isang malakas na paghihigpit. Kumunot ang noo niya at inihagis ang terrace astride step, na agad na sinira ang paghihigpit. Pagkatapos niyang gumawa ng 3 higit pang mga hakbang, higit sa 100 ng mga paghihigpit sa kanyang harapan ay nabasag. Sa ika-4 na hakbang, hindi mabilang na mga paghihigpit ang bumagsak na may malalakas na pagsabog. Nayanig ang buong lihim na silid nang gawin niya ang ika-5 hakbang, at ang bawat natitirang paghihigpit ay nagsimulang gumuho. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na dagandong ang nagmula sa kanyang harapan. Ang mga sound wave ay tumagos sa hangin, na ikinagulat ni James. Itinaas niya ang kanyang kamay at pumailang lang sa langit. Pagkatapos, gumawa siya ng 7 sunod-sunod na hakbang. Ang kanyang makapangyarihang Chaos Essence ay kumalat at nabasag ang mga sound wave. Kamangha-manghang, pinili, isang malamig na boses ang biglang nagmula sa kanyang harapan. Humakbang si James, at agad na lumitaw ang may-ari ng boses. Nasa harap niya ang isang mahabang buhok na binata na nakasuot ng itim na damit, nakatayo habang nasa likod ang mga kamay. Nakatayo sa likod ng binata ang isang nakakatakot na halimaw, naglalabas ng mapang-ipang aura. Isa itong tao tay, ang orihinal na anyo ng gwapong binata. Magalang na itinaas ni James ang kanyang kamay at sinabing, isang karangalan na makilala ka, sir. Tinitigan ni Tao Tai si James at sinabing, let me warn you. Huwag kang magkaroon ng magandang ugali gaya ni Irian at hindi kita tutulungan. Sa likod ko ay ang secret room na naglalaman ng Dawnblaze form. Kung makuha mo ito o hindi, nasa iyo. Tungkol naman sa sparring, 3 pagkakataon lang ang bibigyan ko. Kapag naubos mo na ang pagkakataon, lalamunan kita. Pagkatapos magsalita, nag-inviting gesture siya kay James. Saglit na natigilan si James, ngunit nagpasalamat pa rin siya kay Tao Tai at lumakad sa kawalan. Sa sumunod na sandali, ginalaw ni Tao Tai ang kanyang kamay at agad na isinara ang pinto ng sikretong silid. Tumingin si James at walang magawang ngumiti, medyo may personalidad ang senior na ito. Sabi ni Lizzie, mas powerful siya kay Irian. Isa siyang tao tiyan na kayang lumamon ng kahit ano. Siya ay may init ng ulo at walang awa. Walang naglalakas loob na ay provoke siya ng madali. Kumunot ang noo ni James, saka tumingin sa mga nakapak na inscription sa dingding. Ang mga inscription ay iba at mas komplikado kaysa sa mga nasa unang lihim na silid. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagdilim ang kanyang mga mata. Sa una, sinubukan niyang gamitin ang nakaraang pamamaraan upang maunawaan ang mga ito. Iniisip niya ang mga ito bilang mga larawan sa kanyang isip, ngunit nabigo ito. Desperado, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang isadula ang mga inscription. Gayunpaman, hindi ito nakatulong sa kanya na maunawaan ang mga ito. Biglang pinaalalahanan siya ni Lizzie, subukan mong gamitin ang iyong mga meridian, guro. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, meridian. Maaari ba akong gumamit ng ganoong mababang antas na paraan upang basagin ang mga komplikadong inscription? Ngumiti si Lizzie at sinabing, hindi mo naiintindihan. Kung mas malalim at komplikado ang isang pamamaraan, mas kailangan mong gumamit ng isang simpleng paraan upang maunawaan ito.
Matapos makinig sa payo ni Lizzie, makahulugang sinabi ni James, totoo iyon. Pagbigyan na natin. Tinitigan niya ang mga inscription at sinimulang gamitin ang kanyang mga meridian point para maintindihan ang mga ito. Bagamat may ilang mga sakuna, maraming inscription ang matagumpay na nakapasok sa kanyang gininto ang katawan at napabuti ang kanyang Marcy Ice power. Nanlaki ang mga mata ni James, at napabulalas siya, oh. Gumagana ito, pero hindi ako sigurado kung paano ito gagawin ng tama. Maaari mo ba akong bigyan ng mapa ng mga meridian point? Hindi sumagot si Lizzie, ngunit mabilis na sumili ang pulang ilaw sa mga mata ni James. Pagkatapos, lumitaw sa harap niya ang mapa ng mga meridian ng katawan ng tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6367. Kasunod ng meridian na mapa, nagsimulang pag-aralan ni James ang mga inscription. Unti-unti niyang inipon ang mga ito sa kanyang katawan at naramdamang nag-activate ang kanyang mga meridian. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang komportableng alon na damaloy sa kanyang katawan. Biglang kasinggan ng balahibo ang katawan niya. Humakbang siya at agad nanontog sa pader. Damn! Hindi ako makakapag-practice dito. Pinaalalahanan siya ni Lizzie, di ba binigyan ka ni Irian ng boundless bead? Maaari kang magsanay sa loob ng espasyong iyon. Tumanggo si James at agad na tinanggal ang boundless bead. Pagkatapos, tinipon niya ang mga inscription sa kanyang katawan at tumalon sa kalawakan. Matapos makapasok sa malawak na espasyo, mabilis na natuklasan ni James ang isang universo daan-daang libong light years ang layo. Nakatayo si James sa kawalan, tinitingnan ang universo at ang mga nakapalibot na planeta. Nagtataka niyang sabi, wow! Isang ay hindi inaasahan na ang bagong kasanayang ito ay mas makapangyarihan kaysa sa Terrace Astride Step. Nakarating na ako sa isang hakbang lang. Naisip ni Lizzie, ang Dawn Blaze form ay isa sa mga nangungunang kasanayan. Pinapayagan ka nitong maglakbay sa malalayong distansya. Umakyat ito sa 4 na antas. Maaari kang magpatawag ng maraming clone at mag-atake ng sabay-sabay para madaling mapatay ang malalakas na kalaban. Si Clayton ay naging tanyag at nakakuha ng reputasyon bilang ang pinakamisteryoso at makapangyarihang tao sa Genesis Worlds na may unang antas ng Dawnblaze form. Napasinghap si James sa gulat. Ang unang antas ng Dawnblaze form ay sapat na para kay Clayton na maging pinakamalakas na tao sa Genesis Worlds. Kung ako ay makabisado ang ika-4 na antas, ako ay hindi magagapi, hindi ba? Nag-teleport si James pabalik sa kanyang orihinal na pwesto, umalis sa espasyo ng boundless bead. Kaagad pagkatapos, nakatuon siya sa paglilinang ng Dawnblaze form. Sa sandaling iyon, nakatayo si Tao Tai sa pintuan ng sikretong silid. Sumando siya sa pader na bato at tinakpan ang kanyang bibig ng ilang maliliit na espiritong hayop, na tila nag-e-enjoy. Lumapit si Irian at nagtanong, bakit hindi mo siya bigyan ng payo? Hindi man lang nilinggan ni Tao Tai si Irian. Kinuha niya ang isang tasa ng Chaos Absinthe mula sa kawalan at ininom ito sa isang lagok. Same time na sinabi ni Irian, bilang mga trial supervisor, dapat man lang ay makapag-presente tayo ng disenteng ulat. Kung hahayaan mo lang siya at magiging corrupted siya. Tapos ka na. Pinutol siya ni Tao Tai at sinabing, nasa secret room ko siya, kaya ako na ang bahala. Wala itong kinalaman sa iyo. Napabuntong hininga si Irian matapos makita ang hindi magiliw na ekspresyon ni Tao Tai. Alam niyang galit pa rin si Tao Tai sa kanya. Kung tutuusin, siya ang nagmungkahi sa kanilang Grand Patriarch na umalis sila sa Tai Chi World. Si Tao Tai, sa kabilang banda, ang unang nagpahayag ng ideya. Pagkatapos ng insidenteng iyon, naging masama ang usapan ng dalawa. Mukhang pag-alit si Tao Tai sa tuwing nakikita niya si Irian. Taos puso niyang tiningnan siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso at tinuturing siyang mahina. Napabuntong hininga si Irian at umupo sa tabi ni Tao Tai. Inabot niya ang kawalan at kumuha rin ng Chaos Absinthe. Pagkatapos, humigop siya ng dahan-dahan sa kanyang tasa. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Irian, ibinalik ng Grand Patriarch ang gobernador ng Ying. Samantalang si Clayton ay naghihintay na may guilt para kay James. Hindi siya pinansin ni Tao Tai. Sabi ni Irian, the chosen one carry our dreams. Maaari kang sumama sa kanya kung gusto mong makita ang labas ng mundo.
Kumunot ang noo ni Taotay at tumingin kay Irian na parang tanga. Nagkibit balikat si Irian at sinabing, wala akong motibo. Mayroon kaming kasunduan na huwag umalis kasama ang aming mga pangunahing katawan. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na hindi na tayo makapasok sa Tai Chi World bilang mga alagang hayop. Bago pa man siya matapos magsalita ay dinurog ni Taotay ang tasa sa kanyang kamay. Kabanata 6368. Nang maramdaman ang galit ni Taotay, kinawean ni Sirian ang kanyang kamay at nagmamadaling nagpaliwanag, suggestion lang. Kung hindi mo gusto, pwede. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, biglang ibinuka ni Taotay ang kanyang dugong bibig at umungal. Hindi mabilang na itim na sound wave ang agad na bumalot kay Irian at agad siyang nilamon. Sa sumunod na segundo, isang muffled sound ang nagmula sa malaking halimaw sa likod ni Taotay. Sumigaw si Irian, huwag mong gawin ito, Taotay. Ang gulo ng tiyan mo, at ang baho. Hindi ko matiis. Hindi siya pinansin ni Taotay at nilagok ang isang subo ng Chaos Absinthe. Muling sumigaw si Irian, kahit anong awayan natin, magkaibigan pa rin tayo. Nahihiya ako ngayon. At saka, mahirap ipaliwanag ito sa Grand Patriarch. Madaling ipaliwanag kung gagawin kitang bastos, sagot ni Taotay, pagkatapos ay humigop muli ng kanyang alak. Hindi sumagot ang Sirian. Pagkatapos, tumayo si Taotay at binuksan ang pinto ng secret room. Ang buong silid ay napuno ng nakakasilaw na liwanag na sinag. Kasabay nito, umihip ang malakas na hangin, na may hindi mabilang na mga inscription na lumulutang sa paligid ng lugar. Samantala, ang makapal na pader ay puno ng mga bitek, na parang anumang oras ay babagsak. Medyo magaling siya. Nagulat si Taotay. Hindi niya maiwasang kumilos. Biglang umungal ang dalawang malalaking hayop at sumugod sa pag-ikot. Sa susunod na sandali, may dalawang muffled sounds. Pagkatapos, ang dalawang higanteng hayop ay humagulgol at napaalis, dumiretso sa Taotay. Iniunat ni Taotay ang kanyang mga braso at pinatatag ang dalawang halimaw. Tumingin siya sa kanila at nakita niya ang kanilang mga pasa at sugat. Ang isa sa mga halimaw ay nabunutan pa ng sungay at naging miserable. How dare you saktan ang alaga ko? Galit na galit si Taotay. Gayunpaman, hindi mabilang na mga phantom figure ang sumugod sa kanya bago siya kumilos. Habang nilabanan ni Taotay ang pag-atake, nagpakawala siya ng dagandong na naging sanhi ng pagyanig sa buong silid. Gayunpaman, hindi napigilan ang mabangis na pag-atake ng mga multo. Dumaan ang mga multo, dumarating ang mga suntok at sipa kay Taotay. Walang pagpipilian si Taotay kundi ang patuloy na umatras sa ilalim ng walang humpay na pag-atake. Kahit na ang mga pag-atake ay mahina at hindi maaaring magdulot ng labis na pinsala, siya ay galit na galit sa nakakahiyang sitwasyon. Siya ay umungal muli, at 5 elemento ang lumabas mula sa kanyang katawan at kumalat sa buong silid, na nagdulot ng malaking pinsala. Saan man dumaan ang mga puwersa, kasunod ang malalakas na pagsabog. Hindi nagtagal, nagsimulang gumuho ang pangalawang sikretong silid. Ipinatawag ni Taotay ang kanyang aktwal na anyo ng hayop at pumailan lang sa langit. Umalangaw-ngaw sa buong kalangitan ang kanyang mabangis na dagandong. Isang gwapong lalaki na may itim na damit at pulang buhok ang nakatayong matatag sa itaas ng hayop. How dare you humiliate me? You must have a death wish. Ang hayop ay biglang nahati sa dalawa, pagkatapos ay 4, at sa lalong madaling panahon, libu-libong mga hayop ang nasa kawalan. Ibinuka nila ang kanilang malalaking panga at nagpakawala ng nakakabinging mga ungol. Ang napakatinding sound wave ay tumagos sa kalangitan. Agad na nilamon ng mga higanteng hayop ang lahat sa lugar, kasama na si James. Kabanata 6369. Agad na tinakpan ni James ang kanyang ilong sa pagkasuklam matapos ang masangsang na amoy sa kanya. Pinagmasdan niya ang paligid at nakita niya ang hindi mabilang nangumunguya na mga bangkay ng mga espiritong hayop sa paligid niya. Mayroon ding mga bundok ng buto. Nagmistulang malaking basurahan ang lugar. Ang amoy ay hindi kanais-nais at kasuklam-suklam. Mamasa-masa ang paligid, at gustong umalis agad ni James. Ang iba't ibang makamandag na gas, nagniningas na apoy, bumubulusok na hangin, at malakas na ulan ay agad na tumungo kay James at winasak ang kanyang ultimate golden body. Nagmura si James, "Damn it. Can you eat a little less?"
Sa pagkakataong iyon, isang tawa ang lumabas sa likuran ni James. Nalunok ka rin ba? Lumingon si James at nakita niya si Irian na unti-unting lumalapit sa kanya. Ikinaway ni Irian ang kanyang kamay at pinawi ang mga nakakagambalang pag-atake. Paano ka rin napunta dito? Naguguluhang tumingin sa kanya si James. Napabuntong hininga si Irian at nakangiting sinabing, "Can't help it. Si Tao Tai has quite a temper. You must have angered him. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo noon?" Nagkibit-balikat si James at sinabing, "Hindi ko sinasadyang galitin siya. Gayunpaman, nagagalit pa rin siya. Dapat ay para lang sa pagsasanay, ngunit nilamon niya ako." Mahinahong sinabi ni Irian, "Ito ay isang supernatural na kapangyarihan. Nilamon pa niya ang isang buong mundo noon. Dapat kung balaan ka na ang paglunok ay simula pa lamang. Siya ang ganap na namamahala sa kung ano ang mangyayari dito. Ito ay maaaring maging isang hamon sa buhay at kamatayan para sa iyo." Tumingin si James sa paligid na puno ng dumi at sinabing, "Tiyak na pagsubok ng kaligtasan. Ang amoy lang ay mamamatay na tayo." Hindi na niya kailangang gumamit ng anumang supernatural powers. Inilagay ni Irian ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumawa, "Mayroon kang ultimate golden body, kaya hindi ka madaling makarod ng homegrown toxins. Gayunpaman, maaaring mahirap makaalis dito." Sumimangot si James at nagtanong, "Paano kung batasin ko ang tiyan niya?" Umiling si Irian at sinabing, "Imposible iyon. Si Tao Tai ay nabuo sa pamamagitan ng homegrown essence. Ang kanyang pisikal na katawan ay naging perpekto pagkatapos dumaan sa 5 mahusay na kapigatian. Ito ay halos kapareho ng iyong ultimate golden body." Napabuntong hininga si James at nagtanong, "Kailangan ko bang manatili dito sa natitirang bahagi ng aking buhay?" Mapait na sabi ni Irian, "Maghintay lang tayo sandali. Kapag hamupa na ang galit niya, baka palabasin niya tayo. Nga pala, kamusta ang trial sa second secret room?" Hindi sumagot si James. Hinawakan niya si Irian at inihagis ang Dawnblaze form. Pagkatapos, hinampos niya ang kaliwang bahagi ng tiyan ni Tao Tai. Kasunod ng malakas na putok, nakita ni James ang mga bituin sa paligid niya. Bumagsak din sa lupa si Irian na kinaladkad. Awkward na sabi ni James, "Masyado akong padalos-dalos. Hindi naman ganoon kalaki ang tiyan niya." Pagkatapos magsalita, inilabas ni James ang sungay na naputol niya sa hayop ni Tao Tai at sinaksak sa mga dingding. Agad na bumulwak ang dugo at tinakpan sila. Biglang umungol si Tao Tai. "Oh, mukhang gumagana." Biglang nagningning ang mga mata ni James. Naiinis na sabi ni Irian, "Pareho kaming babad sa dugo. I hate the smell of his blood." Nakangiting sabi ni James, "Ito ay dahil isa kang dragon. Ang mga dragon ay mahilig sa kalinisan. Maging matyaga at tiisin ito." Pagkatapos magsalita, tinusok muli ni James ang sungay ng hayop sa mga dingding ng tiyan ni Tao Tai. Sa sumunod na segundo, napalibutan sila ng nakakapasong apoy. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6370. Ang temperatura sa paligid ay nagsimulang tumaas sa nakababahalang taas. Sumimangot si Irian at sinabing, galit na galit siya ngayon at ginagamit niya ang sky-burning flames para salakayin tayo. "Ayos lang." Ngumiti si James, saka tinawag si Hemeril. "Sige, paborito mo yan." Agad na sumugod si Hemeril patungo sa sky-burning flames at mabilis na nilamon ang mga ito. Kaagad pagkatapos, isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan, at ang kanyang lakas ay tumaas sa isang nakakatakot na antas. Nagulat si Irian na may kasamang kayamanan si James. Tinuro ni James si Hemeril at sinabing, "Tumingin ka sa paligid. Tingnan mo kung saan nag-aalab ang kanyang flame of anger." Matapos matanggap ang order, tuwang-tuwa namang lumipad si Hemeril. Pagkatapos, hinabol niya ang apoy sa loob ng tiyan ni Tao Tai. Nilamon niya ang lahat ng apoy, dahilan upang si Tao Tai, na nakatayo sa kawalan, ay bumagsak sa daing sa sakit. Pumalakpak siya pabalik sa langit ngunit nasa matinding pagkabalisa. Maging ang kanyang napakalaking hayop na katawan ay namilipit sa sakit. Biglang tinawag ni James si Fennec at sinabing, "Dapat ka na rin pumunta. Narinig ko na ang katawan niya ay isang malaking treasure vault. Tingnan mo kung may nakita kang maganda." Yumuko si Fennec kay James at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos, agad siyang naging isang espiritual na katawan at nawala. Lumingalinga si James sa paligid at bumantong hininga,
ang bango ng lugar na ito. Dahil hindi niya tayo paalisin, paano kung uminom tayo ng kaunti? Naiinis na sabi ni Irian, angkop ba ang lugar na ito para sa inuman? Siyempre hindi, ngunit maaari nating linisin ito. Sabi ni James, tapos biglang nagtaas ng kamay at kumaway. Agad na itinapon ang mga nabubulok na bangkay sa hangin. Gamit ang isa pang kaway ng kanyang kamay, lumitaw ang Years 1 Genesis Bell. Gamit ang kanyang zen, ginawa ito ni James bilang isang engranding palasyo na nasuspine sa kawalan. Ngumiti si James kay Irian, saka hinayla papasok ng palasyo. Sa sandaling iyon, tuluyang napigilan ang baho. Ang bulwagan ay malinis at medyo mabango tulad ng Lysia. Tumawa si Irian at tumango, sinabing, ikaw ay talagang kahanga-hanga. Mahirap makahanap ng mga kakaibang kayamanan na tulad nito kahit sa Ying World. Bumantong hininga si James, ano pa ba ang magagawa namin? Gusto kong gumawa ng marahas na diskarte, ngunit pagkatapos ay siya ang aking senior. Kung nasaktan ko siya ng husto, hindi ito magiging mabuti. Kung ito ay humantong sa isang salungatan, kung gayon paano kami makikipag-ugnay sa hinaharap. Ngunit tiyak na hindi niya kami papakawalan sa lalong madaling panahon. Wala kaming pagpipilian kundi ang mag-chat at mag-inuman dito sa ngayon. Pagkatapos, ipinatawag ni James ang 2 tasa sa walang laman. Nang makita ang umaasang titig ni James, napakunot ang noo ni Irian. Sabi mo hindi ka madamo, nakangiting sabi ni James. Naintindihan naman agad ni Irian ang pinapahiwatig niya. Napa-facepalm siya at tumawa. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang garapon ng Chaos Absinthe upang punan ang mga tasa. Lumutang sa kanila ang mga punong tasa. Kinapa nila ang kanilang mga tasa at saka nagsimulang uminom. Konting higop lang ni Irian. Nang makitang nilagok ni James ang lahat, dali-dali niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, itong garapon lang ng Chaos Absinthe ang nasa akin. Hindi natin alam kung gaano tayo katagal dito, kaya dapat nating pahalagahan ito. Bahagyang ngumiti si James at tumango bilang tugon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6371. Sa parehong oras, si Tao Tai, na nasa matinding sakit, ay tumakbo sa paligid ng walang bisa. Galit na galit siya. Gayunpaman, ang kanyang galit ay sa pamamagitan ng natupok na hemorrhage, kaya't mabilis itong nawala. Kaya, hindi siya magagalit, hindi komportable, o malungkot. Habang tumatakbo siya sa paligid ng walang bisa, hindi mabilang na mga hayop na espiritu sa mga nakapalibot na lugar ay patay o malubhang nasugatan. Nanatili silang malayo sa kanya, sinusubukan na makatakas sa kanya. Sa oras na ito, sa walang bisa, kasunod ng suntok ng malakas na hangin, lumitaw si Yuka. Sa pagtingin kay Tao Tai, na nasasaktan at nag-distort ang kanyang mukha, hinawakan ni Yuka ang kanyang kamay. Isang asol na ilaw ang sumulpat sa malaking katawan ni Tao Tai, na pinapakalma siya sa kanyang karahasan. Tao Tai, bakit mo ito ginagawa? Walang magawa si Yuka. Ang sinumpa na si James ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Ano ang natutunan niya sa Genesis World? Nalaman niya ang lahat ng mga uri ng mga maliit na taktika, galit na galit si Tao Tai. Nang marinig ang kanyang mga salita, igulong ni Yuka ang kanyang mga mata. Halos sumabog na siya. Maaari niyang sabihin na sina James at Irian, na nasa katawan ni Tao Tai, ay nasisiyahan sa kanilang sarili sa Years 1 Genesis Bell. Sa proteksyon ng Years 1 Genesis Bell, ang hindi mabilang na supernatural na kapangyarihan at 5 elemento ni Yin at Yang sa katawan ni Tao Tai ay hindi makakasama sa dalawa. Sa halip, natupok sila ng mga espiritual na katawan na pinakawalan ni James. Marami si James. Si Tao Tai ang pinakamapagmataas na hayop sa langit at lupa. Tiningnan niya ang lahat, kaya paano niya mapipigilan ang kanyang galit? Gayunpaman, sa bawat oras na lumalakas ang kanyang galit, ubusin ni Hemera ang kanyang galit. Labis siyang hindi komportable. Tumawa ka lang kung nais mo. Nakatitig kay Yuka, umungol si Tao Tai, kayo ay mga ibon ng isang balahibo, kaya't magkasama kayo. Lahat kayo ay mga duwag at kasuklam-suklam. Pagdinig ng mga sumpa ni Tao Tai, nagbuntong hininga si Yuka. Hayaan silang lahat, kung hindi, gagawin mo ang iyong sarili na magdusa. Walang paraan. Tumanggi si Tao Tai. Kahit na dumating ang isang Grand Patriarch, dapat silang magdusa sa aking katawan.
Nakaramdam ng walang magawa si Yuka. Sa palagay mo ba ay naghihirap sila kaysa sa iyo? Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang kamay at ipinakita ang sitwasyon sa kanyang katawan gamit ang bola ng enerhiya. Nang makita ni na Taotay sina Irian at James na nasisiyahan sa kanilang buhay, mas nagagalit siya. Ngunit natupok muli ni Hemera ang kanyang galit. Kaya, huminga siya ng malalim. Hindi niya inaasahan na ubusin ni Fennec ang hininga na iyon. Wala siyang magagawa. Tila naipasa niya ang iyong pangalawang pagsubok. Tumingin ulit si Yuka kay Taotay. Dahil naipasa niya ang iyong pagsubok, dapat mong palayain siya. Dapat mong hayaang hamanin ang aking pagsubok. Nais mo bang patayin si Irian at ang napili ng landas sa iyong katawan dahil galit ka? Papayagan ka ba ng Grand Patriarch sa hook noon? Panipi. Nang marinig ni Taotay ang payo ni Yuka, umiwas siya. Hindi ako kailanman nagdusa mula sa gayong kahihiyan bago. Masasanay ka rito. Bumantong hininga si Yuka at sinabing, pareho kaming dapat matutong kumuha ng mga bagay at maging magnanimous tulad ni Irian. Hindi lamang siya nakipagkaibigan at naging malapit sa kanila, isinasagawa din niya ang kanyang mga gawain ng perpekto. Panipi. Sa sakit, umungol si Taotay, duwag siya. Ito ay sangkatauhan. Sinabi ni Yuka sa isang mababang tinig, kung hindi man, bakit siya maaaring maging pinuno habang maaari lamang tayong maging isang representante? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6372. Taotay ay sumingit at sinabi na hindi ka nais-nais, kami, bilang mga nabubuhay na nilalang na nagtatanim ng form ng labanan sa Marcia, ay palaging iginagalang at humanga sa kapangyarihan. Kung tayo ay nag-scheme, hindi ba tayo magiging tulad ng bungkos ng thrush mula sa Young World? Yuka, mayroon kaming isang malalim na pagkakaibigan. Hindi mo dapat makisali sa iyong sarili. Makikipag-usap ako sa napili ng landas ngayon. Masyado siyang mapagmataas. Dapat kong turuan siya kung paano igalang ang mga buhay na nilalang na mas malakas kaysa sa kanya. Pagkatapos, binuksan ni Taotay ang kanyang bibig at nilamon ang hindi mabilang na mga elemental na kapangyarihan sa mga nakapalibot na lugar. Bigla, hindi mabilang na mga kapangyarihan, na parang ang paglabas ng tubig mula sa dam, ay sumugod sa tiyan ni Taotay at nabuo ang maraming mga kidlat na bolts ng mga kapangyarihan. Sinaktan nila ang bulwagan na nilikha ng Eurus-1 Genesis Bell. Kaagad, ang bulwagan na nilikha ng Eurus-1 Genesis Bell ay nanginginig. Ang nakasisilaw na kulay abo na ilaw ay sumabog. Sa bulwagan, sina James at Irian, na maligaya na nakikipag-chat, nakasimangot. Tila hindi inamin ni G. Taotay ang pagkatalo. Sa ilalim ng marahas na kilusan, inilagay ni James ang bronze chalice. Ngumiti si Irian at sinabing, nirerespeto ni Taotay ang kapangyarihan. Siya ay hindi tapat at may mainit na pagkagalit. Paano kanya pababayaan sa kawit pagkatapos mong mapahiya siya? Tila kailangan kong hayaan siyang magdusa ng higit pa. Ngumiti si James. G. Irian, ano ang pinakamasamang kinalabasan kung nasaktan ko siya ng buo? Ngumiti si Irian. Hindi siya susuko hanggang sa mamatay siya. Tumango si James. Pagkatapos, nakipag-ugnay siya kay Lysia. Break out of here at sundin ang aking plano. Si Lysia ay nakuha. Sigurado ka ba? Hindi ba niya iginagalang ang kapangyarihan? Ngumiti si James at sinabing, dahil hindi natin siya mapupukaw sa amin ng kabaitan, maaari lamang natin siyang bantin. Kung hindi ko kahit na mapahamak ang isang hayop, ano ang paggamit ng pagkuha ng isang malaking kapalaran? Si James ay mayabang. Kahit na si Taotay ay isang hayop, siya ay isang mahusay na hayop na may 8 star na kapangyarihan ng labanan. Kapag natanggap ni Lysia ang tagubilin, pinahit niya ang Eurus-1 Genesis Bell sa orihinal na anyo nito. Hawak sina James at Irian, sumalungat siya sa lightning bolts of powers at tumungo sa lalamunan ni Taotay. Sa paglalakbay, inalis ni James ang kanyang kamay, inalis ang Fennec at Hemera. Kaya, ang lakas at pagtatanggol ng Eurus-1 Genesis Bell ay tumaas. Sa sandaling iyon, kasama ang kooperasyon ng Hemera at Fennec, ang Eurus-1 Genesis Bell ay dumiretso sa bibig ni Taotay. Samantala, binuksan ni Taotay ang kanyang bibig at hinihigop ang hindi mabilang na mga kapangyarihan. Bigla, nakaramdam siya ng matalim na sakit sa kanyang lalamunan. Kasunod ng isang dagandong, siya ay naging marahas muli.
Nang makita ang eksenang iyon, binura siya ni Yuka gamit ang asol na ilaw. Sa susunod na sandali, sa nakabukas na bibig ni Tao Tai, lumitaw ang isang malaking kampanilya na nagpapalabas ng nakasisilaw na kulay abo na ilaw. Pinigilan nito ang kanyang bibig. Wow! Nang makita ni Yuka ang eksena, tinapan niya ang kanyang bibig sa pagkabigla. Pagkatapos, lumawak ang laki ng kanyang bibig. Ang kampanilya sa kanyang bibig ay lumawak din. Hinarang ng kampanilya ang buong bibig niya. Pagkatapos nito, nangyari ang isang dramatikong eksena. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang pinalawak ng bibig ni Tao Tai, ang kampanilya ay lalawak sa parehong laki. Di nagtagal, hindi na mapalawak ni Tao Tai ang kanyang bibig. Paano ito posible? Bulalas ni Yuka, masama ang pakiramdam ko kay Tao Tai, ngunit wala akong magagawa. Ang mapaglarong kampanilya ay nagpalabas ng kulay abo na ilaw, hinaharangan ang bibig ni Tao Tai. Hindi ito nag-iwan ng anumang puwang na para bang nais nitong mapatay si Tao Tai. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6373. Ngayon, nadama ni Tao Tai ang pinaka-hindi komportable. Hindi niya mapupuksa o lunukan ang lumalawak na kampanilya. Ang mga kapangyarihan sa kanyang katawan ay nais na masira mula sa lahat, ngunit sina Hemore at Fennec sa kampanilya ay kumonsumo ng mga kapangyarihan. Hindi rin umungol si Tao Tai. Sa instant na iyon, umiling-iling siya ng marahas at tumalon pataas at pababa. Galit siya ngunit wala siyang magagawa. Sa oras na ito, dalawang figure ang lumipad mula sa kampanilya na hamarang sa bibig ni Tao Tai. Naging sina James at Irian, na lumilitaw sa walang bisa. Sa susunod na segundo, gumawa si James ng isang hakbang sa terrace astride at tumayo sa ulo ni Tao Tai. Kapag ikinakalat niya ang kanyang mga bisig, ang itim at puting ilaw na pinalabas mula sa kanyang tunay na gintong katawan. Bigla, naging maulap ang langit. Tumunog ang kampanilya sa bibig ni Tao Tai. Kasunod ng pagring, ang isang kampanilya ay naging dalawa, at dalawa ang naging libo-libo. Mabilis na umiikot ang mga kampanilya sa paligid ng marahas na Tao Tai. Ang hindi mabilang na mga kampanilya ay sumasabay sa parehong oras. Sa ilalim ng nakasisindak na itim at puting kapangyarihan, si Tao Tai, na sa una ay marahas, ay tila pinigilan ng bilyon-bilyong mga landas. Tumigil siya sa pagiging marahas. Sa ilalim ng pagring ng libo-libong mga kampanilya, tumahimik siya. Pagtitipon ng mga kulay abo na ulap at pagring ng hindi mabilang na mga kampanilya. Bulalas ni Yuka, ang kapangyarihan ng panghuli gininto ang katawan ay nakakatakot. Pinigilan nito ang Tao Tai. Panipi. Pagkatapos, lumitaw si Irian sa tabi ni Yuka. Ginabayan mo ba siya? Tanong ni Yuka. Wala akong kakayahang iyon. Ngumiti si Irian ng mapait at sinabing, isang hakbang na terrace astride ang natalo sa akin. Ang mga landas na napili ng isang kapangyarihan ng labanan ay dapat na mas mababa sa 7 bituin. Sumimangot si Yuka. Paano niya tayo matatalo? Kami ay 8-star powerhouse. Pagdating niya rito, hiniram niya ang paglilinang. Bumantong hininga si Irian at sinabi. Matapos uminom ng ilang tasa ng kaguluhan sa absinthe, ang kanyang kapangyarihan ng labanan ay naibalik sa 5 bituin. Panipi. Nang marinig iyon, tiningnan ni Yuka si Irian sa kawalan ng paniniwala. Ilang tasa ng kaguluhan. Mali ba ang narinig niya? Sina Yuka at Irian ay nasa itaas ng 8-star na kapangyarihan ng labanan, ngunit wala silang parehong kakayahan kay James. Pambihira ba si James? Sa unahan nila, sumabog si James. Pinagsama niya ang form ng Dawn Blaze at hakbang sa terrace astride bago paikot ang malaking katawan ni Tao Tai. Sa bawat oras na pinalilibot niya ang katawan ni Tao Tai, sasuntok niya ang huli ng 100 beses. Kaya, hindi maaaring lumaban si Tao Tai, at hindi mabilang na mga kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Nang makita iyon, ngumiti si Irian ng mapait at sinabing, si Tao Tai ay napapahamak. Siya ay may masamang pag-uugali, ngunit hindi niya inaasahan ang napili ng landas na magkaroon ng mas masamang pag-uugali. Panipi. Sinabi ni Yuka, sa kasalukuyang pag-atake ng isang kasalukuyang pag-atake, hindi niya masaktan si Tao Tai. Ngumiti si Irian. Ganun ba? Pagkatapos, lumikha si James ng maraming mga after images. Sa hindi mabilang na itim na ilaw ng taybak, kasunod ng tunog ng mga slashes, sa bawat oras na ang ilaw ng taybak ay tumama sa Tao Tai,
isang sugat ang may iwan sa kanyang katawan. Di nagtagal, ang katawan ni Tao Tai ay natakpan ng dugo at sugat. Hindi mabilang na mga kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Ito ay isang madugong eksena. Nakakatakot ito. Nang makita iyon ni Yuka, nabalisa siya. Paano napili ng landas ang isang tao na masaktan si Tao Tai? Ito ay dahil sa transcendent na banal na tool sa kanyang mga kamay. Gamit ang kanyang mga kamay sa likuran, ngumiti si Irian at sinabing, ang katawan ni Tao Tai ay maaaring huwag pansinin ang lahat ng pag-atake ng enerhiya, ngunit hindi ito patuloy na hawakan ang mga pag-atake ng mga transcendent na banal na tool. Nang marinig iyon ni Yuka, malamig ang mukha niya. Ang napili ba ng landas ay papatayin si Tao Tai? Kalmado, sinabi ni Irian, hindi, ngunit dapat napatayin ang pagmamataas ni Tao Tai. Pagkatapos ng lahat, si Tao Tai ay isang alagang hayop. Kung hindi siya matame, mahirap kontrolin siya sa hinaharap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6374. Isang alagang hayop. Para bang nakatingin si Yuka sa isang Diablo, tinitigan niya si Irian. Ang biro ay napakalayo. Ngumiti si Irian ngunit tumahimik. Pinanood niya si James bully Tao Tai. Ang kapangyarihan ng pag-atake ni James ay pinaghihigpitan ng kanyang paglilinang. Kaya, ang kanyang pag-atake ay hindi naging sanhi ng maraming pinsala kay Tao Tai. Gayunpaman, ang eksena ay lumilitaw na nakakatakot. Si Tao Tai ay nahaharap sa matinding kahihiyan. Maya-maya, kasama ang form ng Dawn Blaze, lumitaw si James sa tabi ni Irian at Yuka. Ang kanyang katawan ay pinalabas pa rin ang itim at puti na ilaw. Mukha siyang Diyos ng digmaan. Hindi ka ba magpapatuloy na labanan? Sa isang ngiti, tanong ni Irian. Ngumiti si James ng mapait at sinabing, gusto mo ba akong patayin siya? Malaki ang nasaktan mo sa kanya. Sinabi ni Yuka, hindi kanya papayagan hanggang sa mamatay siya. Nahuli si James. Tumingin siya kay Yuka. Instant, nabihag siya ng kanyang magandang hitsura. Si Yuka ay may isang perpektong katawan at lumitaw na may sapat na gulang. Hindi ka panipaniwala ang kanyang hitsura. Kung ihahambing sa Dark Thea at Light Thea, ang kanyang aura lamang ang naiiba. Bihirang makita ang isang magandang babae sa mundo ng Genesis. Si Layla, Rebella, Zitlali, at ang iba pa ay maganda rin, ngunit namutla sila sa paghahambing. Hayaan mo akong ipakilala sa kanya. Ngumiti si Irian at sinabing, ito ang tagapag-alaga ni Ying World na si Yuka. Siya ang pioneer ng lahat ng mga lumilipad na nilalang. Ang mga phoenix at peacocks ay wala sa harap niya. Isa rin siya sa 3 mahusay na powerhouse na higit sa 8 bituin sa Ying World. Panipi. Nang marinig iyon, binati ni James si Yuka ng magalang. Pagbati, MS. YUKHA. Panipi, mabilis na sinabi ni Yuka. Hindi matatanggap ang iyong kagandahang loob. Kung gagawin mo rin iyon sa akin, mapahiya ako. Panipi. Sa awkwardly, sinabi ni James, ayokong masaktan si G. Tao Tai, ngunit labis ang kanyang galit. Wala akong pagpipilian. Nang marinig iyon, tiningnan ni Yuka si Tao Tai, na nagpupumiglas pa rin sa mga kulay abo na ulap at nagring ng mga kampanilya. Bumantong hininga siya at tumango. Talagang mayabang siya. Panahon na para sa isang tao na parusahan siya. Pagkatapos, tiningnan niya si James. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa kanya? Mayroon akong mababang emosyonal na katalinuhan. Masakit ako sa mga tao. Medyo hindi nakakaramdam, ngumiti si James at sinabing, ngunit naniniwala ako na patatawarin ako ni G. Tao Tai. Hindi nagsalita si Yuka. Patawarin mo siya. Para kay Tao Tai, ang lahat sa mundo ay nakakain, ngunit hindi niya alam ang konsepto ng kapatawaran. Gayunpaman, naunawaan ni Yuka ang ibig sabihin ni James. Kung tumanggi si Tao Tai na patawarin si James, papatalo siya ni James hanggang sa mapatawad siya. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang napiling isa ay may 2 mahusay na supernatural na kapangyarihan. Kahit na hindi niya malubhang masaktan si Tao Tai, maaari niyang sugpuin ang huli sa anumang oras. Bigla, tumingin si James kay Irian. G. Irian, nangangahulugan ba ito na naipasa ko ang pangalawang pagsubok? Para sa ikatlong pagsubok, kailangan ko bang linangin ang Zem Supreme Sutra? Nang marinig iyon, nagpalitan ng sulyap sina Irian at Yuka bago tumawa ng sabay-sabay.
Sumimangot si James. Mali ba ako? Dapat niyang sagutin ang tanong na ito. Ngumiti si Irian at itinuro kay Yuka. Dapat kang makipag-usap ng mas matamis, o mahirap ito. Pagdinig ng paalala ni Irian, nakiusap si James, Pretty Yuka, mangyaring gabayan ako. Nang marinig iyon, si Yuka ay nasaktan bago sumabog sa pagtawa. Bakit mo sinusunod ang mga tagubilin ng ibang tao ng madali? Huwag hayaang magkaroon ng masamang impluwensya sa iyo si Irian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6375. Kahit na sinabi ni Yuka na, gusto niyang tawaging maganda. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kay James ang tungkol sa ikatlong pagsubok. Ang pangatlong pagsubok ay hindi isang lihim na silid para sa pag-aaral ng mga inskripsyon at pamamaraan ng paglilinang. Hindi ito kinakailangan upang maunawaan ang Zen Supreme Sutra. Ayon kay Yuka, hindi naabot ni James ang antas ng pag-aaral ng Zen Supreme Sutra. Gusto niyang turuan si James ang Chaos Yin yang mga mata. Sa pamamagitan ng pag-aaral nito, maaari niyang pag-iba-iba ang mga mundo at makita sa pamamagitan ng mga ranggo ng paglilinang. Mahuhulaan niya rin ang mga galaw ng kanyang mga kalaban. Nakikita niya ang mga kaluluwa at buhay na mga nilalang. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa kanyang kaaway ay matutuklasan niya ang kahinaan ng kaaway. Sa ganoong paraan, maaari niyang pag-atake sa pamamagitan ng pag-target sa kahinaan ng kaaway at wakasan ang laban sa isang hakbang. Maaari niyang patayin agad ang kaaway. Matapos marinig ang pagpapakilala ni Yuka, sumimangot si James. Pretty Yuka, ang kaguluhan ba yin yang mga mata ay nagtatanim ng Zen o ang aktwal na mga mata? Si Yuka ay naabak. Nagulat siya sa mga salita ni James. Tulad ng inaasahan ng napili ng landas. Madali mong naiintindihan ang mga bagay. Malinaw kung malinaw. Ikaw nun. Bagaman ang mga Chaos Yin yang eyes ay may salitang, mga mata, hindi mo na kailangang linangin ang 100,000 mga mata. Sa halip, nakatuon ito sa paglilinang ng Zen. Kapag ang iyong Zen ay umabot sa isang tiyak na antas, maaari mong makita at marinig ang sitwasyon sa malayo. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga powerhouse ang umaatake sa iyo, madali mong makitungo sa kanila. Panipi. Nang marinig iyon, natuwa si James. Mabilis, pinasalamatan niya si Yuka. Salamat, Pretty Yuka, sa pagtuturo sa akin. Sinulyapan ni Yuka si Irian at ngumiti bago sabihin, alam niya kung paano malugod ang mga tao. Ito ay isang kapalaran na nararapat. Hindi kita tinuturo, binabantayan kita lamang. Gayunpaman, bago ito, naipasa mo na ang 2 pagsubok. Teoretikal na pagsasalita, maaari kang humingi ng 2 kagustuhan. Siguro kung tinanong mo sila. Panipi. Nang marinig iyon ni James, nahuli siya. Tumingin siya kay Irian. Nag-aalangan ba si Truer Irian ng ilang sandali bago paikutin ang kanyang mga mata kay Yuka? Ito ay kapaki-pakinabang na tawagan kang maganda. Nararapat niya ito. Bakit hindi ko ito ibigay sa kanya? Sumingit si Yuka at sinabi, kahit papaano, siya ang napili ng landas. Bumantong hininga si Irian bago lumingon upang tumingin kay James. Bakit hindi ka humiling ng isang nais muna? Susubukan namin ang aming makakaya upang matupad ito. Nasaan ang aking asawa? Tinitigan ni James si Irian. Gusto kong makita siya. Ito ba ang iyong nais? Tulad ng kung si Irian ay nakatingin sa isang halimaw, tinitigan niya si James. Hindi ba ito matupad? Itinaas ni James ang kilay niya. Sumama siya sa akin. Dapat madali para sa iyo. Hindi namin matupad ang nais na ito. Wala nang sinabi si Irian, hindi ka namin pinaputukan. Ito ay lamang na siya ay nagtatanim sa ilalim ng Grand Patriarch. Ang kanyang kapalaran ay magkakasama sa iyo. Nang marinig iyon, nagulat si James. Baguhin ang iyong nais. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni Irian, marami kaming nakilala sa bawat isa. Hindi ako babalik sa aking mga salita. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tinanong ni James, nais kong hayaan ang mga nabubuhay na nilalang mula sa madilim na mundo papunta sa Ying World para sa pagsasanay. Nagtataka ako, sigurado ka ba? Agad na nag-ambala si Irian kay James. Nang makita ang ekspresyon ni Irian, nais ni James na sampin. Si Irian at James ay dumaan sa buhay at kamatayan. Masaya din silang nag-chat habang umiinom. Bakit mukhang si Irian ay gagawa siya ng bitag? Maaari nating matupad ito. Tumingin si Yuka kay Irian.
Ang madilim na mundo ay bahagi ng Ying World. Panahon na upang buksan ang isang unang antas ng puwang para sa kanila upang magsanay. Kasabay nito, isasaalang-alang ito bilang unang materyal sa pagtuturo para sa pagtuturo ng napiling isa. Sa yuka, na may mataas na katayuan, hindi siya tatanggihan ni Irian. Nang makita na si Irian ay malapit nang umalis sa pamamagitan ng pagtapak sa walang bisa, lumingon si Yuka upang tumingin kay James. Kumusta naman si Tao Tai? Hayaan siyang magdusa para sa ngayon. Ngumiti si James at sinabing, may mainit siyang pag-uugali. Kailangan niyang huminahon. Panipi. Tumawa si Yuka. Nawala siya mula sa lugar habang hawak si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6376. Sa rehiyon ng Jert ng madilim na daigdig, hindi mabilang na mga powerhouse mula sa madilim na daigdig na natipon bago ang black light beam na bumaril hanggang sa kalangitan. Nais nilang subukan ito, ngunit tumanggi silang umalis. Sa kanila, maaaring ito ay isang kapalaran. Gayunpaman, hindi nila maiintindihan kung paano ipasok ito at kung ano ang mga kahihinatnan ng pagpasok nito. Kaya, nahulog sila sa isang dilema. Sa kabilang banda, nais malaman ni Zovian, Stephen, at Yemima kung ang pamilyar na figure na pumasok dati ay si James. Sa oras na ito, ang isang batang babae na may kahanga-hangang aura ay lumabas mula sa itim na ilaw na sinag. Inscan niya ang mga nabubuhay na nilalang mula sa madilim na mundo at ngumiti. Salamat sa paghihintay. Ngayon ay ang araw ng pag-recruit ng alagad ng Ying World. Sino mang nasa itaas ng Years One Dale or next 8 kapigatian ay maaaring makapasok. Gayunpaman, ang bilang ng mga alagad na aming magre-recruit ay limitado. Dadalhin lamang tayo sa 81 buhay na nilalang. Kung tungkol sa kung paano ka pupunta sa mga pagsubok, nakasalalay ito sa iyong sarili. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang sinag ng itim na ilaw na pagbaril patungo sa light beam. Sa instant na iyon, 12 ng mga kalsada na itim na ilaw ay nilikha ng itim na ilaw na sinag. Ang itim na kalsada ay kumalat sa lahat ng mga direksyon, lumilipat sa ilalim ng hindi mabilang na mga nilalang na buhay. Ang mga nabubuhay na nilalang mula sa madilim na mundo ay walang tiyaga. Humakbang sila sa itim na kalsada ng paisa-isa at mabilis na pinasok ang itim na ilaw na sinag. Samantala, ang Zovian, Stephen, at ang iba pa ay tumayo sa parehong lugar. Dapat ba tayong pumasok? Tumingin si Wyatt kay Zovian. Hindi sa palagay ko dapat. Nag-aalala, sinabi ni Stephen, ngayon, dapat nating maisakatuparan ang gawain na itinalaga ng guro. Dapat tayong magpadala ng mas maraming mga powerhouse mula sa madilim na mundo hanggang sa mundo ng Genesis. Hindi tayo dapat mag-aaksaya ng oras dito. Naniniwala ako na ang powerhouse na pumasok dati ay siya. Biglang nag-ambala si Yemima kay Stephen. Nararamdaman ko ang kanyang aura. Nang marinig iyon, sumimangot si Zovian. Maaari bang maramdaman mo ang 4 sa pasukan? Ang ilang mga nabubuhay na nilalang mula sa madilim na mundo ay tumingin sa bawat isa bago nanginginig ang kanilang mga ulo. Ikinalulungkot kong umalis sa 4 sa labas. Hindi pa siya maaasahan, sabi ni Zovian na may buntong hininga. Pagkatapos, ang batang babae na nagbukas ng gate ng itim na ilaw na sinag ay lumitaw sa harap nila. Nang makita iyon, naging maingat si Zovian at ang iba pa. Mangyaring huwag magpanik, ngumiti ang batang babae at sinabing, alam ko ang iyong mga alalahanin. Ipaalam sa akin ang tungkol sa mga gawain ng mundo ng Genesis. Panipi. Pagkatapos, sinabi niya ang lahat ng nangyari sa Genesis World, kasama na ang pagbagsak ng sinaunang Genesis World, pinsala ni James, ang pagkabilanggo ni Nyagor at Lady Herodias, at ang pagkawasak ng sekta ng Timaeus at sekta ni Yakis. Nang marinig ni Zovian at ang iba pa, nagulat sila. Hindi nila inaasahan ang malaking pagbabago na mangyari kapag wala sila sa Genesis World. Ang bilis ng paglago ni James ay lumampas sa kanilang imahinasyon. Ang sekta ng Timaeus at sekta ni Yakis ay nawasak. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Maya-maya, tinanong ni Zovian ng magalang, maaari ko bang malaman kung bakit sinasabi mo sa amin ang mga ito? Hiniling sa akin ng isang matandang kaibigan na gawin ito. Ngumiti ang batang babae at sinabing, kung tungkol sa taong nais mong hanapin, mauunawaan mo ang lahat pagkatapos ng pagpasok.
Naririnig ang kanyang mga salita, Zovian, Stephen at ang iba pa ay naging nasa sabik. Ibinigay nila na ang unang tao na pumasok sa itim na ilaw ng beam ay si James. Kaya, nang walang pag-aatubili, lumakad sila sa itim na kalsada. Gayunpaman, nang malapit nang lumakad si Stephen sa itim na kalsada, napigilan siya ng dalaga. Si Stephen ay naabak. Mayroon bang kailangan mo? Kailangan mong sumama sa akin. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ng batang babae, nahuli mo ang aking pansin. Pagkatapos, nang hindi naghihintay ng tugon ni Stephen, nawala siya sa itim na ilaw habang hawak siya. Sa sandaling ito, si Zovian at ang iba pa ay nabigla nang makita ang eksenang iyon. Maaari ba nating makita siya? Bigla, tanong ni Yemima. Naguguluhan si Zovian. Bumantong hininga siya at sinabing, gusto mo ba siyang makita, o nais mong malaman ang kinaroroonan ng iyong anak? Tumahimik si Yemima. Nang walang sinasabi, hinimok siya ni Zovian na ipasok ang itim na ilaw na sinag. Kapag ang itim na ilaw ng sinag ay malapit ng isara, sa walang bisa ng madilim na mundo, kasunod ng isang gust ng hangin, isang magandang lumitaw. Hold on. Gusto ko ring pumasok. Pagkatapos, ang magandang figure ay dumiretso sa itim na ilaw na sinag. Gayunpaman, ang isang mahiwagang kapangyarihan ay huminto sa kanya at pinalipad siya pabalik. Nag-spot siya ng dugo. Kaagad, siya ay naging malubhang na sugatan. Sa oras na ito, lumitaw ang tatlong nasa hustong gulang na lalaki sa mga itim na damit. Pinalibutan nila ang magandang babae. Nasa ikalimang pagdurusa ng Yeriswandale Rango. Ang isa sa mga kalalakihan ay sumigaw ng galit, ikaw ay mula sa Young World. Patayin mo siya. Ang isa pang lalaki ay sumigaw, paano maglakas loob ang isang buhay na pagkatao mula sa Young World na dumating dito? Dapat kang maging isang especially iya. Dapat nating dalhin siya. Ang iba pang mga kalalakihan ay sumingit at sinabing, nagtataka ako kung paano niya iniiwasan ang presyon ng kapangyarihan ng form ng labanan ng Marcy Ice. Dumating siya rito nang hindi binabawasan ang kanyang ranggo ng paglilinang. Nang makita na ang tatlong mga powerhouse ay malapit ng kumilos, ang magandang babae ay kumalat sa kanyang mga braso. Pagkatapos, lumitaw ang Genesis Divine Light. Kasunod ng pagkalat ng isang kahanga-hangang kapangyarihan, ang tatlong lalaki ay natitised pa atras. Kapag ang tatlong powerhouse ay malapit ng salakayin ang babae, isang malakas at galit na dagandong ang tunog sa itim na ilaw. Tumigil ka. Siya ang inapo ng isang matandang kaibigan. Siya ang katawan ng Velino. Matapos sabihin iyon, sumulpat si Clayton at lumitaw sa harap ng dalaga. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6377. Sa instant na ito, ang tatlong gitnang lalaki na may edad na mga itim na damit ay nag-aktibo sa kanilang mga supernatural na kapangyarihan. Libo-libong mga kamao, palad at binti ang pinagsama sa malakas na lakas ng form ng labanan ng Marcy Ice. Nagpunta sila sa tatlong magkakaibang direksyon at sinalakay ang magandang babae. Kaagad, itinaas ni Clayton ang kanyang kamay. Ang kapangyarihan ng Silver Star, kasama ang marahas na pagpatay sa enerhiya na kumalat. Kasunod ng tunog ng mga pagsabog, ang tatlong mga kalalakihan na nasa gitna. Naglabas sila ng dugo at malubhang na sugatan. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Sa isang malamig na tinig, sinabi ni Clayton, sa palagay mo ba hindi ako makakapatay ng sinuman dahil nasa Ying World ako? Ang tatlong lalaki na malubhang na sugatan ay nabigla. Pagkatapos, ang isa sa kanila ay kumapit sa kanyang dibdib at sumingit. G. Clayton, hindi ka kabilang sa Ying World. Siya ay mula sa Young World. Ikaw, alam ko, Jin ang bala siya ni Clayton. Ngunit kahit na ang Diyos ng ninuno ay dumating ng personal, kailangan kong protektahan siya. Ang nakamamatay na enerhiya ni Clayton, ang tatlong nasa edad na lalaki ay sumimangot. Kahit na si Clayton ay isang espiritu lamang, ang kanyang lakas ay maaaring durugan ang Ying World at Young World. Kilala siya bilang G. Clayton, ang Annihilation God. Kahit na ang tatlong mga powerhouse sa itaas ng 8-star battle power mula sa Ying World ay igalang sa kanya. Ang Diyos na ninuno ng Yin ay lubos na iginagalang sa kanya. Kung nasaktan nila ang gayong tao, nararapat silang mamatay. Sa kaisipang iyon, ang tatlong mga nasa hustong gulang na lalaki sa mga itim na damit ay nagpalitan ng sulyap bago pumasok sa itim na ilaw na sinag.
Noon lamang lumingon si Clayton upang tumingin sa magandang babae na malubhang nasugatan. Sigurado ka ba? Salamat sa pag-save sa akin. Ang magandang babae ay mabilis na yumuko kay Clayton. Magpapasalamat ako sa iyo. Lucille. Tiningnan ni Clayton si Lucille bago sabihin, mukha kang ina, ngunit hindi ka ba sa sekta ng Timaeus? Ano ang ginagawa mo dito? Nang marinig iyon ni Lucille, mayroon siyang walang magawa na ekspresyon sa kanyang mukha. Mr. Clayton, dahil alam mo na ako ang Velino body at descendant ng Franciscus, sa palagay mo ba makakaligtas ako sa mundo ng Genesis? Panipi. Si Clayton ay nakuha. Nalaman lamang niya ang nangyari noon pagkatapos ng maraming taon. Upang maprotektahan si Lucille, ang tanging linya ng dugo ni Franciscus, ang kanyang ina ay nagdusa ng maraming sakit at kahihiyan. Nakalulungkot, nagmumuni-muni siya sa pag-iisa sa oras na iyon at hindi siya may save sa oras. Gayunpaman, ginamit ni Celeste ang pinakakaibig-ibig na pamamaraan upang hayaang mabuhay si Lucille hanggang ngayon. Sa pagtingin sa kanya, masama ang pakiramdam ni Clayton. Hayaan na, dadalhin kita sa Irian. Marami ang nag-ambag ng iyong ama sa Ying World. Hindi ako naniniwala na hindi ka nila papansinin. Nang magsalita si Lucille, hinawakan siya ni Clayton at pumasok sa itim na light beam. Sa sandaling ito, sa mas maliit na bersyon ng void ng Ying World, nakaupo si James sa isang posisyon ng lotus na nakapikit ang kanyang mga mata. Inalis niya ang isang malabong itim at puting ilaw. Sa harap niya, si Yuka ay nagsuot ng isang asol na balabal. Nagtatrabaho siya sa hindi mabilang na mga kalawakan sa mga unibersidad, na bumubuo ng hindi mabilang na walang hanggan na ilaw. Maraming mga ilusyon ang nabuo sa walang bisa. Maganda silang sumayaw. Ang bawat isa sa kanyang mga gumagalaw ay nagpalabas ng kagandahan. Ang bawat aksyon ay napakaganda. Ito ay matikas at iba pa. Hindi lamang ito maganda, ngunit wala sa mga aksyon ang kalabisan. Ang mga killer na gumagalaw ay pinagsama sa lakas ng form ng labanan ng Marcy Ice. Ang bawat galaw ay maaaring pumatay ng isang tao, ngunit nakakapreskong tingnan. Ito ang halimbawa ng aestheticization ng karahasan. Si James Zinn ay nalubog dito. Humanga siya at nasiyahan ito. Kasabay nito, nagulat siya. Napagpasyahan niya na kahit na si Yuka ay isang powerhouse na may 8 star na kapangyarihan ng labanan, mas malakas siya kaysa kay Irian at Taotay. Nakipaglaban siya kay Irian at Taotay dati. Ang form ng labanan ng Marcy Ice ng Irian ay napuno ng katalinuhan at kasanayan. Tama lang ang bawat galaw. Mag-iiwan siya ng ilang dagdag na espasyo. Maaari siyang atake at ipagtanggol. Ito ay hindi mababawas. Sa kabilang banda, umasa si Taotay sa martial arts. Siya ay marahas. Nililinang niya ang form ng labanan sa Marcy Ice sa matinding. Siya ay mabangis at malakas. Kung ang isang nakipaglaban sa kanya, ang isang tao ay makaramdam ng maraming presyon. Ang kanyang kakilakilabot na lakas ay naghihirap. Samantala, pinagsama ni Yuka ang mga lakas ng dalawa at isinama ang mga ito. Malambot siya ngunit malakas. Napakaganda nito. Maaari niyang patayin ang isang tao nang walang alam ang huli. Ang tagumpay ay maaaring matukoy ng mabilis. Wala siyang kapintasan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6378. However, sa oras na ito, si Clayton at isang magandang babae ay pumasok sa zen ni James, na nag-ambala sa kanyang focus. Lucille. Nagulat si James. Bakit siya nandito? Kapag may sasabihin siya, nakita niya sina Clayton at Lucille na nawala sa kanyang zen. Tumrik, sigaw ni James. Sa susunod na segundo, nakita ni James ang isang figure na kumikislap sa kanyang mga mata. Maaari niyang amoy ang isang mabangong amoy. Pagkatapos, siya ay kumatok ng mahigpit sa ulo. Nang itinaas ni James ang kanyang ulo, nakita niya si Yuka sa harap niya. Mukha siyang galit, ngunit mukhang kaakit-akit pa rin siya. Ah, pretty Yuka, kamangha-mangha ka, aniya. Ako ba? Pinahihit ni Yuka ang mga mata kay James. Ang iba pang mga magagandang kababaihan ay mas kamangha-manghang kaysa sa akin. Ang mukha ni James ay twitched. Wala akong ibang magagandang kababaihan. I drop ang kilos. Sumulyap si Yuka kay James. Ang unang pananaw ng Chaos Yin yang mga mata ay nakikita sa pamamagitan ng paglilinang ng isang tao. Ang pangalawang pananaw ay ang pagbabasa ng isip ng isa.
Ang pangatlong pananaw ay ang pananaw sa universo. Panghuli, ang pang-apat na pananaw ay sumisipsip ng mga ranggo. Sa palagay mo ba ay tanga ako? Nawala si James sa mga salita. Makinig. Huminga ng malalim si Yuka. Kung nais mong linangin ang mga mata ng yin-yang mga mata, ang iyong isip at zen ay dapat na isa. Hindi ka maaaring magambala sa labas ng mundo. Kung madali kang magambala, hindi ka makakapasa sa ikatlong pagsubok. Para bang si James ay isang bata na gumawa ng mali, mabilis siyang tumango. Ay, karapat-dapat kang parusa, sinabi ni Yuka, pumunta at mahuli ang 20 phoenix at 29 na tailed na mga fox. Bibigyan kita ng isang panahon. Hindi mo ito papatayin o masaktan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang asol na ilaw ang sumulpat kay James at tinatakan ang kalahati ng kanyang lakas. Holy shit, bulalas ni James, dapat ka bang maging walang awa? Magsisimula na ang oras ngayon. Mahigpit, sinabi ni Yuka, kung hindi mo magagawa ang gawaing ito sa oras, mabilanggo ka rin sa bilangguan ni Yin. Hindi nagsalita si James. Agad, naaktibo niya ang form ng Dawn Blaze at hakbang sa Terrace Astride. Ngunit napagtanto niya na maaari lamang niyang buhayin ang kalahati ng kanilang mga kapangyarihan. Kapag siya ay walang awa, ang pagkamatay ay mas malakas kaysa sa mga kababaihan na nagbabayad ng kanilang mga katawan, bulong ni James bago mawala mula sa lugar. Noon ay tinakpan ni Yuka ang kanyang bibig at sumabog sa pagtawa. Naniniwala siya na makontrol niya si James. Kapag nakikipag-usap siya sa banal na dragon at phoenix, hindi pa ipinanganak si James. Bisitahin ang en.novoxo.com upang mabasa ang buong nilalaman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6379. Sa Zevecha Temple ng Ying World, dinala ni Clayton si Lucille dito at sinabi kay Irian tungkol sa background ni Lucille. Natigilan si Irian. Maya-maya, umalis si Irian sa kanyang upuan at lumipad sa mga hakbang. Nakarating siya sa harap ni Lucille. Mangyaring bumangon. Si Lucille na nakaluhod sa lupa ay nakataas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng tubig. Irian, ako. Ito ay naging matigas para sa iyo. Pagkatapos, tinulungan ni Irian si Lucille. Ang iyong ama ay nag-ambag ng maraming sa Ying World. Hindi namin malilimutan ang tungkol doon. Mula ngayon, ito ang iyong tahanan. Walang mga nabubuhay na nilalang na mapang-api sa iyo. Pagkatapos nito, ginamit niya ang lakas ng form ng labanan ng Marcy Ice upang mapuspos si Lucille, na ipinadala siya sa kalangitan. Sa ilalim ng malakas na form ng labanan sa Marcy Ice, si Lucille ay nakuha. Pagkatapos, nakaupo siya sa isang posisyon ng lotus upang mabawi. Dahan-daang ipinikit niya ang kanyang mga mata. Noon lamang lumingon si Irian upang tumingin kay Clayton. Dahil dito, sumakay ka sa Zevecha Temple. Sa palagay, sinabi ni Clayton, nais kong makita kung ang mga nabubuhay na nilalang mula sa Ying World ay walang utang na loob. Huminga ng malalim si Irian. Gamit ang kanyang mga kamay sa likuran, gumawa siya ng ilang mga hakbang pasulong. Tumahimik siya ng biglaan. Mabuti kung ayaw mong panatilihin siya. Tumingin ulit si Clayton kay Irian. Kung nakakakuha tayo ng isang malinaw na sagot, maaari ko siyang ilabas dito. Ngunit dapat mong ibigay sa kanya ang gintong katawan ni Franciscus. Nang marinig iyon, sumimangot si Irian. Masarap kung hindi alam ng ibang tao ang tungkol dito, ngunit dapat mong malaman ito. Bumalik noon, hindi natapos ni Franciscus na itapon ang gintong katawan. Kung hindi, hindi siya mahulog. Kahit na hindi ito natapos, gusto pa rin natin ito. Malinaw na sinabi ni Clayton, ito ang nag-iisang relic na naiwan sa kanya ng kanyang ama. Sa palagay mo ba napili ng lahat ang landas? Bigla, lumingon si Irian. Galit, sinulyapan niya si Clayton. Maraming mga powerhouse sa Young World ang nasa pag-iisa. Ito ay libo-libong mga entrepop mula noong ipinakita nila ang kanilang sarili. Kahit na ikaw at si Franciscus ay pinupunasan ang Tai Chi World at inaabuso ang kanilang mga alagad, mananatili sila sa pagtatago. Sa palagay mo ba ay nahulog na sila? Panipi. Si Clayton ay nakuha. Tumahimik siya. Nakatitig si Irian kay Clayton. Nawala nila ang kapangyarihan ng form ng labanan ng Marcy Ice. Hindi nila may palabas ang panghuli gininto ang katawan na kinakailangan sa ranggo ng Declan. Kahit na sila ay nakikipag-usap kay Tai Chi,
hindi nila maaaring gawin ang huling hakbang. Kung hindi man, maaari ba nating bantayan ang walang bisa ni Yin? Dahil sila ay nakipag-away kay Taichi, pinigilan nila ang mga powerhouse mula sa Ying World sa kanilang ranggo ng paglilinang, ang ikatlong pagdurusa ng Yeriswandale ranggo. Kaya, hindi natin masisira ang Yeriswandale Ranks 9th Tribulation. Pagkatapos, lumitaw si Irian bago si Clayton. Sa isang seryosong pagpapahayag, sinabi niya, ito ay isang balanse. Wala kaming magagawa sa kanila, at wala silang magagawa sa amin. Ngunit ang balanse ngayon ay dahil ang napili ng landas ay nanalo ng pusta laban kay Taichi. Kaya, kapag malapit na tayong magkaroon ng isang pambihirang tagumpay, sa kritikal na sandali, mangyayari ang mga problema. Nakaharap sa mga salita ni Irian, huminga ng malalim si Clayton. Kahit na kinukuha niya ang hindi natapos na gintong katawan ni Franciscus, hindi niya ito ibibigay sa mga buhay na nilalang mula sa Young World. Natutuwa, sinabi ni Irian, ang iyong isip ay masyadong simple. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, maaari ba niyang maprotektahan ang pangwakas na gintong katawan ni Franciscus? Huwag kalimutan, kung wala ang batas ng mga landas, si Taichi ay kukunin ang napiling mga gintong katawan ng isang landas. May magagawa sila. Ang mukha ni Clayton ay twitched. Nakatitig siya kay Irian. Maaari mong pagbawalan si Lucille na iwanan ang walang bisa ni Yin. Sa panghuli gininto ang katawan, tataas ang kanyang kakayahan. Hindi bababasa, mapoprotektahan niya ang sarili sa hinaharap. Clayton, bakit simple ang isip mo? Itinuro ni Irian si Clayton. Galit, inalis niya ang kanyang kamay. Ang kanyang ina ay nahaharap sa malaking kahihiyan upang maprotektahan siya. Mayroon siyang memorya na ito na naka-imprinte sa kanyang isip. Sa palagay mo ba wala siyang gagawin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6380. Sa palagay mo ba ang puot ni Lucille sa Young World ay mas mababa kaysa sa puot ng Yin Governor kay Taichi? Sino ang makakapidyo sa kanya na maghiganti noon? Nakaharap sa mga salita ni Irian, huminga ng malalim si Clayton. Nais lamang niyang maghanap ng hustisya para kay Franciscus at lumikha ng mas maraming kapalaran para sa kanyang linya ng dugo. Hindi niya naisip ang gayong mga implikasyon. Tama si Irian. Kung mahahanap ni Lucille na walang bisa si Yin, nangangahulugan ito na minana niya ang memorya ng kanyang ina. Hindi lamang ang memorya ay naglalaman ng kagalang-galang na nakaraan ng kanyang ina kundi pati na rin ang mga pagdurusa at kahihiyan na pinagdaanan ng kanyang ina upang maprotektahan siya. Hindi na niya ito mapabayaan. Maya-maya ng katahimikan, tiningnan ulit ni Irian si Clayton. Nasabi mo na ba sa kanya ang tungkol sa panghuli gininto ang katawan ni Franciscus? Bumantong hininga si Clayton bago umiling-iling. Mabuti iyon. Tumanggaw si Irian. Tatanggapin ko siya bilang aking alagad. Kulang ako sa isang panloob na alagad. Tulad ng para sa panghuli na gintong katawan ni Franciscus, huwag sabihin sa kanya. Kung tama ang oras, o kung mayroon siyang kakayahan, ibabalik ko ito sa kanya. Ang Franciscus ay iyong kaibigan, ngunit siya rin ay akin na pinahahalagahan mo ang mga pagkakaibigan at panatilihin ang iyong salita. Hindi rin ako puso at walang utang na loob. Tumahimik si Clayton. Walang magawa, sinulyapan niya si Lucille, na puno sa Marcy Ice Combat Form Power. Noong nakaraan, sa bagay ni James at Dark Thea, ang kanyang mabuting hangarin ay humantong sa masamang pagtatapos. Sa kabutihang palad, hindi siya nagkamali sa oras na ito. Tila kailangan niyang malaman kung paano ikulong mula sa pagpapanatiling mga pangako at selyo ng mga landas. Sa kaisipang iyon, tiningnan niya muli si Irian bago ibigay ang kanyang gourd ng alak. Ano ang ginagawa mo? Si Irian ay nakuha. Binigyan kita ng isang panloob na alagad. Hindi ba ako makakakuha ng gantimpala? Hindi sinasadya, tanong ni Clayton. Nang makita si Clayton ay humingi ng wala, si Irian, na una nang nagagalit, ay tumawa. Clayton, ano ang ginawa ko upang maging karapat-dapat? Bakit ako kaibigan sa isang taong walang kahihiyan na katulad mo? Magbibigay ka ba ng gantimpala o hindi? Sumimangot si Clayton. Walang magawa, nagbuntong hininga si Irian. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang kamay. Ang isang bote ng kaguluhan na absinthe ay lumitaw sa walang bisa. Nagbuhos siya ng ilang mga drip nito sa gourd ng alak ni Clayton. Lahat ba yan? Tanong ni Clayton, nagagalit.
Sa palagay mo ba si James? Sumiksik si Irian at sinabing, ang ilang mga drip ay maaaring magtagal sa iyo para sa maraming mga entrepok.